Maligayang pagdating sa aking channel. Hindi ba't madalas tayong napapabuntong hininga tuwing umaga habang humaharap sa salamin at nakikita ang iilang puting buhok na sumisibol? Hindi ba't minsan ay nakakaramdam tayo ng lungkot na tila ang ating mga buhok ay nagpapahiwatig na tayo ay mabilis na tumatanda, lalo na kapag nakikita ang mga buhok na may kulay asin at paminta? Ilang pera na ba ang nagastos natin sa mga pangkulay ng buhok na puno ng kemikal na pagkatapos ng ilang linggo ay sumisibol na naman ang mga puting buhok at ang ating buhok ay lalong nagiging tuyo, malutong at nangangati ang anit. Ang pag-aalala tungkol sa uban at pagtanda ay lubos kong naiintindihan. Ito ay hindi lamang tungkol sa buhok, kundi pati na rin sa ating kumpiyansa at kagalakan sa araw-araw na pamumuhay. Ngunit, huwag tayong masyadong malungkot. Nagkaloob ang kalikasan sa atin ng mga mahahalagang regalo na minsan ay hindi natin napapansin. Sa loob mismo ng ating mga kusina, mayroong isang uri ng milagro na makakatulong sa atin na labanan ang uban at maibalik ang itim, makapal, at makinang na buhok. Isang ganap na natural, mura, at ganap na ligtas na paraan na ang resulta ay makikita sa maikling panahon lamang ng patuloy na paggamit. At sa video na ito ngayon, ibabahagi ko ang lahat ng lihim na iyon. Ang lihim na ito ay tinatawag na luyang sariwa. Kung naghahanap ka rin ng ligtas na solusyon para sa iyong buhok, huwag mag-atubiling i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Ang iyong suporta, ang pinakamalaking inspirasyon para sa amin upang patuloy na magsaliksik at magbahagi ng mga kapakipakinabang na kaalaman sa komunidad. Ngayon, tuklasin natin kung ano ang mga kamangha-manghang bagay na maaaring gawin ng maliit na luya na ito para sa ating buhok. Bahagi 1. Bakit ang luyang sariwa ay kalaban ng uban? Bago tayo magsimula sa mga tiyak na pamamaraan, gusto kong maglaan ng kaunting oras upang ipaliwanag kung bakit napakabisa ng luya. Kapag nauunawaan natin ang ugat ng problema, magkakaroon tayo ng mas matinding pananalig na magpatuloy, tama ba? Isipin mo, ang bawat hibla ng ating buhok ay lumalaki mula sa isang maliit na sako sa ilalim ng anit na tinatawag na hair follicle. Dito, mayroong mga selula na gumagawa ng melanin na siyang nagbibigay kulay itim sa buhok. Kapag tayo ay tumatanda o may problema sa ating katawan, humihina ang paggana ng mga selulang ito at mas kaunting melanin ang kanilang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit lumalabas ang uban. Kaya, paano nakakatulong ang luya? Sa modernong medisina, natuklasan ng mga siyentista na ang luya ay naglalaman ng isang mahalagang aktibong sangkap na tinatawag na gingerol. Ang sangkap na ito ay may napakalakas na kakayahang maging antioxidant. Una, ang gingerol ay may mainit na katangian na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Kapag ipinahid mo ang katas ng luya sa anit, ito ay magpapainit sa anit. Ang maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng balat ay lalawak at mas maayos ang daloy ng dugo sa mga hair follicle. Ito ay parang pagdidilig at paglalagay ng pataba sa isang halaman. Kapag nakakuha ang hair follicle ng sapat na dugo at nutrisyon, ang mga selula na gumagawa ng itim na pigment ay magigising at muling gagana. Ikalawa, ang gingerol ay isang napakalakas na antioxidant. Sa madaling salita, ang proseso ng oxidation ay ang proseso ng kalawang sa katawan na nagpapabilis sa ating pagtanda. At ito rin ang nagiging sanhi ng pagtanda at pagkamatay ng mga pigment cells sa hair follicle. Ang gingerol ay magiging tulad ng isang matapang na sundalo na naglilinis ng mga kalawang na ito. Pinoprotektahan ang mga selula na gumagawa ng itim na kulay sa buhok upang mas matagal silang mabuhay at mas epektibo ang kanilang pagganap. Ikatlo, ang luya ay mayroon ding natural na antibacterial at anti-inflammatory na katangian. Dahil dito, ang iyong anit ay mananatiling malinis at malusog, pinipigilan ang pagbuo ng balakubak at pangangati. Ito ay mga dahilan din na maaaring maging sanhi ng paglalagas ng buhok at paghina ng buhok. Kaya, nakita mo ba? Ang isang simpleng luya ay nagtatago ng isang kayamanan para sa kalusugan ng buhok.
Hindi ito pangkulay ng buhok na pansamantalang nagtatakip, kundi ito ay gumagana mula sa kaibuturan ng ugat upang pagalingin ang hair follicle. Yan ang tunay na halaga nito. At ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi. Ibabahagi ko sa iyo ang 4 na ginintuang recipe mula sa sariwang luya, mula sa pinakasimple hanggang sa pinagsamang paraan, upang mapili mo ang pamamaraan na pinakaangkop para sa iyo. Bahagi 2. Mga gintong. Resipe ng luya para sa paggamot ng uban. Resipe 1. Purong katas ng luya. Ang esensya ng pagkabuhay muli. Una, tutukuyin natin ang pinakasimple, pinakaorihinal, ngunit pinakamahalagang resipe. Purong katas niya. Ang resipe na ito ay para sa mga abala na walang gaanong oras, ngunit nais pa ring makamit ang mataas na epekto. Paraan ng paggawa. Mga sangkap. Maghanda ng mga unang piraso ng luya na matanda. Ang uri ng luya na may magaspang na balat, madilim ang kulay at napakabango. Mas maraming gingerol ang matandang luya kaysa sa batang luya. Hakbang 1. Paano gawin? Una, hugasan ng mabuti ang luya. Alisin ang lahat ng dumi na nakakabit sa pagitan ng mga uka. Tandaan, huwag balatan ng luya dahil ang balat nito ay naglalaman din ng maraming mahalagang sustansya. Sunod, hiwain ang luya ng manipis at ilagay sa almires upang durugin ng husto. Kung may blender ka sa bahay, mas madali. Ilagay ang luya at mga 2 hanggang 3 kutsarita ng tubig upang mas madali itong mablend. Pagkatapos durugin o i-blend, ilagay ang lahat sa isang malinis na tela at pigain ng mahigpit upang makuha ang puro katas ng luya. Ito ang ating esensya. Hakbang 2. Paano gamitin? Mga 30 minuto hanggang 1 oras bago mag-shampoo. Habang tuyo pa ang buhok, gumamit ng cotton swab o dulo ng daliri upang ipahid ang katas ng luya ng pantay-pantay sa buong anit. Bigyang pansin ang mga bahagi na may maraming uban. Pagkatapos ipahid, gamitin ang dulo ng iyong mga daliri, huwag gumamit ng kuko upang dahan-dahang imasahe ang anit sa loob ng 10 hanggang 10 minuto. Napakahalaga ng masahing ito. Nakakatulong ito upang ang mga sustansya mula sa luya ay mas makapasok sa hair follicle at mas makatulong sa sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos magmasahe, gumamit ng shower cap o isang mainit na tuwalya upang takpan ang buhok sa loob ng 20 hanggang 30 minuto pa. Panghuli, banlawan ng mabuti ang buhok gamit ang shampoo at maligamgam na tubig tulad ng dati. Sa resipe na ito, patuloy na gawin ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Mula sa unang paggamit, mararamdaman mo na uminit ang iyong anit. Napaka-relax at nakakapagpabago ng pakiramdam. Pagkatapos ng mga 1 hanggang 2 linggo, mababawasan ang paglalagas ng buhok at unti-unting sisibol ang maliliit na itim at makinang na buhok sa ugat. Ang purong recipe na ito ay napakabisa na. Ngunit upang mapabuti ang moisturizing effect at hindi lamang maging itim, kundi pati na rin malambot at makinang ang buhok, dumako tayo sa ikalawang resipe, isang matamis at perpektong kombinasyon. Resipe 2. Luya at pulot-pukyutan, pinagmumulan ng sustansya para sa itim at malambot na buhok. Kung ang iyong buhok ay hindi lamang may uban kundi tuyo at magulo rin, ang ikalawang resipe na ito ang iyong tagapagligtas. Pagsasamahin natin ang luya sa isa pang pamilyar na sangkap, ang pulot-pukyutan. Ang pulot-pukyutan ay isang mahusay na natural na moisturizer. Magbibigay ito ng moisture sa buhok na gagawing malambot at makinang ang buhok. Kasabay nito, ang pulot-pukyutan ay mayroon ding antibacterial na katangian na kapag pinagsama sa luya ay lalong magpapalakas sa anit. Paraan ng paggawa ng recipe na ito ay napakasimple din. Mga sangkap, kakailanganin mo ng 2 kutsara ng sariwang katas ng luya na ginawa tulad ng sa resipe 1, 2 kutsara ng purong pulot-pukyutan. Paano gawin at gamitin? Napakasimple ng paggawa.
Kailangan mo lang paghaluin ang katas ng luya at pulot pukyutan sa ratio na 1:1:1. Halimbawa, 2 kutsara ng luya at 2 kutsara ng pulot pukyutan, haluin hanggang sa maging pinagsama at malapot ang mixture. Ang paggamit ay katulad din ng sa unang resipe. Ipahid ang mixture na ito sa anit at sa buong haba ng buhok. Tutulungan ang pulot pukyutan na moisturize ang tuyong bahagi ng buhok sa ilalim. Pagkatapos, imasahe din ang ulo sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos, balutin ang buhok gamit ang mainit na tuwalya o shower cap sa loob ng 30 hanggang 45 minuto bago banlawan ng mabuti gamit ang mild shampoo. Sa resipe ng luya at pulot pukyutan, dapat gawin ng 2 beses bawat linggo. Hindi lamang mababawasan ang uban, kundi magiging malambot at makinang din ang buhok ng hindi inaasahan. Ang pakiramdam ng paghaplos ng buhok na malambot tulad ng seda, naniniwala ako na magugustuhan ito ng lahat. Sunod, kung ang iyong buhok ay hindi lamang may uban kundi nalalagas din ng marami, ang susunod na recipe na ito ang iyong tagapagligtas. Isang kombinasyon na makakatulong upang ang buhok ay maging itim at makapal mula sa ugat. Resipe 3. Luya at langis ng niyog o olive oil. Mandirigma, laban sa pagtanda, nagpapagaling sa sirang buhok. Dumako tayo sa ikatlong recipe, lalo na para sa mga buhok na may uban at malubhang sira dahil sa madalas na pagkulot, pagplansya o pagkulay. Ito ay ang kombinasyon ng luya at natural na langis tulad ng langis ng niyog o olive oil. Ang langis ng niyog at olive oil ay mayaman sa vitamin E at fatty acids. May kakayahan silang pumasok ng malalim sa buhok, nagpapalusog at nagpapagaling sa istruktura ng buhok mula sa loob, na nagpapalakas ng buhok at nagpapababa ng paglalagas. Paraan ng paggawa ng resipe. Mga sangkap. Kakailanganin mo ng 1 kutsara ng katas ng luya, 2 kutsara ng langis ng niyog o olive oil. Pakibayuhan ng bahagya ang langis ng niyog o olive oil bago gamitin. Paano? Gawin at gamitin. Paghaluin ng mabuti ang katas ng luya at ang pinainit na langis ng niyog. Ang pagpainit ng langis ay makakatulong upang mas madaling makapasok ang mga sustansya sa anit at buhok. Pagkatapos, ipahid din ang mixture sa anit at sa buong buhok, imasahe ng dahan-dahan dahil may langis ang resipe na ito, mas matagal dapat ang pag-iwan, mga 1 oras, upang mas mapalusog ng malalim ang buhok. Tandaan, kapag banlawan, dahil may langis ng niyog o olive oil, medyo mamantika ang buhok, kaya maaaring kailangan mong mag-shampoo ng 2 beses upang ganap na luminis ang buhok. Gawin ang resipe na ito ng 1 hanggang 2 beses bawat linggo. Ang iyong tuyong at nasirang buhok ay muling sisigla, magiging makinang at puno ng buhay. Ngayon, alam mo ba? Sa tradisyon ng Pilipinas, may isang uri ng dahon na kalaban din ng uban at paglalagas ng buhok. Kapag pinagsama sa luya, ang epekto ay lalong dodoblehin. Ito ay ang dahon ng bayabas. Ngayon, inaanyayahan kitang dumako sa huling resipe, ang pinakabukod tangi. Resipe 4. Perpektong tambalan ng luya at dahon ng bayabas. Ang pinakamahusay na resipe, lalaban sa uban at paglalagas. Marahil marami sa inyo sa probinsya ay pamilyar sa paggamit ng tubig mula sa dahon ng bayabas upang hugasan ang buhok para ito ay maging malakas at malambot, tama ba? Ang dahon ng bayabas ay napakayaman sa vitamin B at vitamin C na nakakatulong sa pagpapalusog ng hair follicle at nagpapabilis sa produksyon ng collagen na nagpapatibay sa ugat ng buhok at epektibong pinipigilan ang paglalagas ng buhok. Kapag pinagsama ang luya at dahon ng bayabas, mayroon tayong komprehensibong resipe. Luya para sa uban, dahon ng bayabas para sa paglalagas ng buhok. 1 bato, 2 ibon. Paraan ng paggawa ng espesyal na resipe na ito, mga sangkap. 1 malaking sariwang luya,
Isang dakot ng dahon ng bayabas, piliin ang mga dahon na hindi masyadong matanda at hindi rin masyadong bata. Paraan ng paggawa. Hakbang isa. Hugasan ng mabuti ang luya. Durugin o hiwain ng manipis. Hugasan din ang dahon ng bayabas. Maaaring bahagyang pisilin upang mas madaling lumabas ang mga esensya. Hakbang dalawa. Ilagay ang luya at dahon ng bayabas sa isang kaldero. Lagyan ng mga 1 hanggang 2 litro ng malinis na tubig. Hakbang tatlo. Ilagay ang kaldero sa kalan at pakuluan. Kapag kumulo na ang tubig, hinaan ang apoy at pakuluan ng dahan-dahan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto pa upang ang lahat ng mahalagang esensya mula sa luya at dahon ng bayabas ay lumabas sa tubig. Hakbang apat. Patayin ang apoy, takpan, at hayaang lumamig ang tubig hanggang sa maging maligamgam. Pagkatapos, salain ang pinaghalong materyales at itira lamang ang tubig. Paano gamitin at komprehensibong gamit? Ang hugas buhok na ito ay maaaring gamitin ng direkta bilang kapalit ng karaniwang chemical shampoo. Una, basain ang buhok gamit ang malinis na tubig. Pagkatapos ay dahan-dahang ibuhos ang maligamgam na tubig ng luya at dahon ng bayabas sa buhok. Habang ibinubuhos ay imasahe ng mabuti ang anit sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ang pagligo gamit ang tubig na ito ay hindi lamang nakakatulong sa paglilinis ng anit, paggamot ng balakubak at pangangati, kundi pati na rin nakakatulong sa direktang pagpasok ng mga sustansya, nagpapalusog sa hair follicle, sumusuporta sa pagpaitim ng buhok at pagbabawas ng paglalagas sa pinakakomprehensibong paraan. Pagkatapos magmasahe, maaari mong banlawan muli ang buhok gamit ang malinis na tubig o kung nais mong manatili ng mas matagal ang mga sustansya, kailangan mo lang punasan ng tuwalya ang buhok, hindi na kailangan pang banlawan. Ang natural na amoy ng halaman mula sa luya at dahon ng bayabas ay napaka-relax at kaaya-aya. Ito ang pinakamahusay na resipe na gusto kong ibahagi. Kung nakakaranas ka ng parehong problema ng uban at malubhang paglalagas ng buhok, tiyak na dapat mong subukan ito. Gawin ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. At sa maikling panahon lamang, mamamangha ka sa pagbabago ng iyong buhok. Bahagi 3. Mga gintong. Paalala na dapat tandaan. Upang makamit ang pinakamahusay na resulta at ganap na ligtas ang paggamit ng luya, pakatandaan ang ilang mahahalagang paalala. Dapat subukan muna bago gamitin. Ang luya ay may mainit na katangian at ang ilang tao na may napakasensitibong anit ay maaaring makaranas ng bahagyang iritasyon. Kaya, bago ipahid sa buong anit, subukan munang pahiran ng kaunting katas ng luya ang maliit na bahagi ng balat sa likod ng tainga at hayaan sa loob ng 30 minuto. Kung walang pangangati o pamumula, ligtas itong gamitin. Huwag gamitin sa bukas na sugat. Kung ang iyong anit ay may gasgas, pimples, o bukas na sugat, huwag na huwag ipahid ang luya dahil ito ay magiging masakit at makati. Ang pagpapatuloy ang susi. Ito ay natural na pamamaraan na gumagana mula sa ugat. Kaya nangangailangan ng panahon. Huwag mawalan ng pag-asa kung pagkatapos ng 1 o 2 beses ay hindi pa nakikita ang resulta. Ang nagmamadali ay nagkakamali. Magpatuloy lamang ng regular sa loob ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan at hindi ka bibiguin ng resulta. Isama sa malusog na pagkain at pamumuhay o tampa % ng kalusugan at kagandahan ng buhok ay nakasalalay sa kalusugan sa loob ng katawan. Bukod sa pagpapahid ng luya sa buhok, subukang kumain ng maraming gulay, iba't ibang uri ng beans, lalo na ang itim na beans, itim na sesame, uminom ng sapat na tubig, matulog ng sapat, at panatilihing masaya at positibo ang isip. Kapag malusog ang katawan mula sa loob, ang buhok ay muling magiging itim at maganda. Pumili ng sariwa at malinis na sangkap. Siguraduhin na ang luya,
dahon ng bayabas, at pulot-pukyutan ay sariwa, malinis, at walang kemikal upang makamit ang pinakamahusay at pinakaligtas na resulta. Conclusion. Kaya, sa araw na ito, ang aking channel ay kasama mo sa isang buong paglalakbay upang tuklasin ang lihim ng paggamot sa uban gamit ang sariwang luya, mula sa simpleng purong resipe hanggang sa kamangha-manghang kombinasyon sa pulot-pukyutan, langis ng niyog, at lalo na ang dahon ng bayabas. Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga ibinahaging ito, magkakaroon ka ng isa pang epektibo, ligtas, at matipid na paraan ng pag-aalaga sa buhok. Tandaan na, ang kagandahan ng pagtanda ay hindi nakasalalay sa pagtatago ng mga bakas ng panahon, kundi sa kung paano natin mahalin at alagaan ang ating sarili sa pinakamalusog at pinakanatural na paraan. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, pakihintay muli na i-like, mag-subscribe sa aking channel, at lalo na pindutin ang notification bell sa tabi nito upang hindi mo makaligtaan ang anumang video tungkol sa kalusugan sa hinaharap. At kung mayroon kang mga kamag-anak o kaibigan na nag-aalala rin sa uban, pakibahagi ang video na ito sa kanila. Ang maliit na pagbabahagi ay maaaring makatulong sa maraming tao. Sa huli, ang aking channel ay taus-pusong nagdarasal na ang lahat ng mga nanonood ay palaging magkaroon ng malusog na katawan, masaya, malusog, at kapaki-pakinabang na pamumuhay kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Sana ay muling makamit mo ang iyong itim, makapal, at malakas na buhok ayon sa iyong kagustuhan. Paalam, at magkikita-kita tayo sa susunod na mga video.